Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham na ating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Cathy. Bueno, basahin na natin ang liham ni Cathy. Dear Kuya Peles, magandang hapon po sa inyong lahat dyan, sa inyong himpilang pumuranyo. Ganon din po sa inyong mga kasama dyan at lalo-lalo na po sa inyong kuya. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Cathy, 25 taong gulang. At kaya po ako lumiham sa inyo dahil meron din po akong problema na dapat kong ihingi ng payo sa inyo. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Kung hindi ka kayang pagkasalan ng lalaking yan, mas mabuti pang umuwi ka na lang dito. Lintik na lalaki yan. Itay, nag-iipon pa po si Raymond para magpapakasal kami. Eh, kailan pa? Kung malaki na yung tiyan mo, ganun ba? Itay, Hindi ka na nakabili ng lalaking matino. matino naman si Raymond, itay eh. Kung matino ang lalaking yan, bakit hanggang ngayon, hindi ka pa rin niya pinapakasalan? Nag-iipon pa po siya, itay. Pumayag na ako sa gusto nilang mangyari na doon ka na tumira sa kanila. Dahil sa pag-akala kong malayo tayo sa kahihiyan. Pero anong ginawa ng walang hiyang lalaking yan? Wala! Hayaan niyo, itay, at sasabihin ko po sa kanya. Dapat lang. Dahil kapag ako'y nainis, baka kung ano pang magawa ko sa ribbon na yan. Itay, pasensya na ho kayo ha, kung nabigyan ko kayo ng kahiyan, ang pamilya natin. Talagang nakakahiya ang ginawa mo. Nakakahiya. Oh, ang lalim naman ng buntong hininga mo. May problema ka ba? Oo, bes. Si itay kasi. Bakit na naman? Ang gusto niya, magpakasal na kami ni Raymond. Bes, hindi mo rin masisisi ang magulang mo. Syempre, babae ka. Dapat kasi, kasal muna bago kayo nagsama. Ano pang magagawa ko, bes? Nandiyan na yun eh. At nangako naman si Raymond na pakakasalan niya ako. Yan na nga eh. Hanggang ngayon, hindi pa natutuloy ang kasal ninyo ni Ruben. Nag-iipon pa nga siya, bes. Hindi naman kalakihan ang sahod niya dun sa pinagtatrabahuan niya. At huwag kayong mag-alala. Unti-unti makakaipon siya. Ang kaso, nagmamadali naman ang itay mo. Tama naman siya eh. Papaano kung biglang lumanggi nga ang tiyan ko? Hayaan mo na yan. Ang daming kinakasal no, nabuntis na at malaki na ang tiyan. Kaya huwag mo nang problemahin yan. Ang importante, nagmamahalan kayo ni Raymond. Inay, nagalit na naman yung tatay ni Cathy nang umuwi siya kahapon. Oh, bakit naman daw? Kasi daw, hanggang ngayon daw, hindi ko pa pinakasalan si Cathy. Ay bakit? Hindi ba may usapan na tayo dyan? Na pag-iipunan mo pa ang pagpapakasal ninyong dalawa? Opo, Inay. Oh, bakit nagmamadali siya gayon? Siguro, nag-aalala na din sila. Dahil hanggang ngayon hindi kami
Hindi pa kami kinasal ni Kati. Kung ganyan din lang na nagmamadali sila, di, sa huwes na lang kayo magpakasal para wala nang agal yung tatay ni Kati sa iyo. Gusto nila kasi inay sa simbahan. Kaya sundin na lang natin. Kati, alam kong pinagalitan ka na naman ng ite mo. Pasensya ka na, ha? Ano ka ba? Siyempre, masakit ang loob ni Itay dahil hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako pinapakasalan. Alam mo, sa totoo lang, Kati, medyo malaki ang gagastusin natin kung ikakasal tayo. Kung iisipin mo, pwede nating umpisan sa maliit na negosyo yung gagastusin sana natin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Pwede naman kahit sa uwes lang muna. Kung ako lang sana yung masusunod. Sa bagay, naisip ko na rin yung naisip mo. Kaya lang, hindi maintindihan ni Itay. Ang iniisip niya yung kahihiyan ng pamilya namin daw. Ipakakasalan naman kita eh. Kaya lang, hindi pa sa ngayon. Hindi naman kalaki yung sa sahod ko eh. Hayaan mo na yan. Hindi naman ako ang may ganitong pinagdadaanan eh. Marami naman dyan. Oo nga eh, pero galit na galit yung tatay mo sa akin. At hindi ko alam kung mapapatawad pa tayo kapag hindi pa tayo ikinasal. Pare, ang hirap palang kinakaharap mo ngayon, ano? Talagang inuubliga ka ng pakasalan si Kati. Oo nga eh. Paano yan? Anong gagawin mo? Ewan ko pare. Naguguluhan din ako eh. Teka pare. Buntis na ba si Kati? Sa totoo lang, hindi na nga dinatnan itong kabuuan na niya yung dalaw eh. Ako pare. Sigurado, buntis na yun. Kaya, ang sabi daw ng tatay niya, habang hindi ba tayo buntis, magpakasal na kami. Naku pare, hindi biro ang gastos yan. Medyo malaki-laki ang kailangan ng halaga. Teka nga alam pare, malaking problema ito. Baka bawiin niya na sa akin si Kate. Ha? Oo, mahal na mahal ko pa naman si Kate. Mahal na mahal ko siya, pare. Nagka-problema kami ngayon ni Raymond Kuya. Dahil nagalit na ang aking ama dahil hanggang ngayon ay hindi pa natutuloy ang aming kasal. Ang alam nila kasi Kuya, magpapakasal na kami. Pero sa ngayong Kuya, medyo kapos pa si Raymond at kulang pa yung ipon niya para gastusin sa aming pagpapakasal. Minsan, Kuya, ay Ano ba talaga ang plano ng anak mo? At hanggang ngayon ay hindi pa niya napapakasalan ng anak ko. Pasensya ka na bala eh. Kung hanggang ngayon hindi pa napapakasalan ng anak ko, si Kati. Kaya nga kahihiyan namin ito kapag nabuntis na si Kati. Buti ka pa, lalaki ang anak mo. Ako, babae. Ano kaya bala eh? Kung sa huwes lang muna sila magpakasal
At kapag talagang pwede na silang magpakasal sa simbahan, di magpapakasal sila ulit. Nako, malabo nang mangyari yan. Ano bang gusto niyong mangyari ngayon, Balae? Ano pa, di ituloy na nila ang kasal nilang dalawa? Para may basbas ng pare ang pagsasama nilang dalawa? Ay, ewan ko kung anong sasabihin ni Ruben. Kung kinakailangang mangutang na siya, bakit hindi? Matuloy lang ang kasal nilang dalawa. Pero Balae, Basta ang sabihin mo sa anak mo, kailangan na pakasalan na niya ang anak ko. Raymond, ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi ko nga alam Kati. Nagugulan na rin ako. Pinakiusapan ko naman si Itay, pero talagang pinaninindigan na niya ang sinabi noon na pakakasal ako habang hindi pa ako buntis. Mas magagalit yun kapag nalaman niya na buntis ka na. Bahala na. Wala na rin silang magagawa. Hindi pa naman tayo magpapakasal. Alangan naman na pipilitin mo kahit wala pang ipon. Paano kung babalik ka ng Itay mo? Sasama ka pa ba sa akin? Ewan ko. Mahal ko si Itay Raymond. Kasi kami lang dalawa ang nagkakasama noong paman. Dahil alam mo naman, maagang namatay si inay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung babalik ka sa akin ng tatay mo, Kati. Hindi ko alam. ano gayon ang plano mo, anak? Yan ang hahuli Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ano bang sabi sa'yo, Dikate? Ang sabi daw sa kanya ng tatay niya, kapag hindi ko pa siya pinakasalan, babawiin daw siya. Ano? Sinabi niya yon? Oo, inay. Anong sabi, Dikate? Nang sinabi yon sa kanya ng tatay niya, papayag ba siya? Hindi daw niya alam. Ay, naku, anak. Wala tayong magagawa kung uuwi na si Kati sa kanila. Oo nga po, inay. Pero inay, buntis na si Kati. Ano? Opo, inay. Buntis na po siya. Papaano yan, anak? Alam niyo, inay, kulang pa yung ipon ko para magpakasal kami. Ayoko naman na mangutang ako. Mahihirapan kaming magbayad. At hindi lang yan, anak. Yung kikitain ninyo sa kasal ninyo, mapupunta lang sa mga utang ninyo. Sana, inay, hindi po bawiin si Kati sa akin. Sana po, inay. Itay, may pinapasabi po si Raymond. Ano yon? Itay, talagang hindi pa niya kaya na pakasalan ako ngayon Ano? Tarantado talaga ang Raymond na yun Wala pala siyang kakayanan na pakasalan ka. Ha? Pinaasa ka lang pala. Itay, mahal ko po si Raymond. At mahal din niya ako. At siya nga pala, Itay, may dapat kayong malaman. Ano yon? Buntis na po ako, Itay. Yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo na malaking kahihiyan ang ginawa mo. Hindi bali sana kung hindi ka pa buntis. Itay, Ano na lang sasabihin ng mga kamag-anak natin? Nag-iisa ka pa naman na anak ko. Ikinahihiya kita. Itay, nangako naman po si Raymond na pakakasalan niya ako. Pero hindi pa sa ngayon. Hindi. Huwag kang bumalik doon.
dito ka na sa atin tumira. At huwag siyang magkakamaling sundan ka rito dahil mapapatay ko siya. Itay! Ito ngayon, kuya, ang malaking problema. Hindi na ako pinayagan, kuya, ng itay ko na bumalik kay Raymond. Mula noon, kuya, hindi na kami nagkitang dalawa ni Raymond. Tanging sa cellphone lang kami nagkakausap. Sa ngayon, kuya, ay malapit na po akong manganak dahil sa pinagbubuntis ko. Nag-aalala ako, kuya, na baka hindi suportahan ni Raymond ang dinadala ko o ang aking anak. Sana po, kuya, matulungan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Kate. Alam mo, Kate, medyo may kabigatan itong problema mo. Ba mismong magulang mo ang umayaw na. Dahil nga sa inahasaan niya na makakasal kayong dalawa ni Raymond sa larong madaling panahon. Pero naiintindihan ko naman si Raymond. Sabi, ano mang gagawa niya kung wala pa siyang sapot na ipon para kayo magpakasal? Ang pagkakamali nyo lang na dalawa, bakit kasi inuna nyo? Ha? Inuna yung para sa inyong dalawa. Eh ngayon, nabuntis ka. At diyan nagalit ng gusto yung tatay mo. Abi, tama nga naman siya. Eh, anong sasabihin lang ng mga tao? Na hindi pa kayo kasal, lumaki na yung tiyan mo, lumobo na. Sa bagay, hindi lang naman kayo ang ganyang may problema. Marami dyan. Kaya nga lang, ang kinasasama ng loob ng tatay mo, yung pangakong kasal ni Raymond. Na hanggang ngayon, lumaki na yung tiyan mo, hindi pa natutupad. Intindihin mo naman yung tatay mo. Kate, ikaw din ang lumagay sa kalagayan. Na buntis ang anak mo at hindi pa pinakasalan na wala pang kasiguraduhan, talagang magagalit ka. Naiintindihan din kita dahil mahal mo rin si Raymond at iniintindi mo yung kalagayan niya. Pero sabi mo nga, mula nang umuwi ka dyan sa inyo ay hindi na kayo nagkita ni Raymond na dalawa. Tanging tawagan nyo lamang kayo nagkakausap. At talagang tulo higpit yung tatay mo sa'yo. Naniniguro na talagang hindi mo siya iiwan. Ay nako, Kati, ganyan lang yan. Siguro kapag lumabas na yung anak mo, abay, sigurado ako na matutuwa yung tatay mo. Hayaan mo muna. Palipasin mo muna yung galit ng tatay mo. At total, nagkakausap naman kayong dalawa ni Raymond at hindi niya tinatalikuran yung obligasyon niya sa'yo. Hayaan mo muna. Malay mo, paglabas ng anak ninyo, diyan kayo swertehin at makapag-ipon ka na siguro, saka na kayo magpakasal. Hindi naman masama kahit hintayin ninyo yung anak ninyo na maging ring bearer siguro, pwede na. Maraming nangyayaring ganyan. Sa ngayon, sa iba, hindi na hindi na importante yung kasal sa kanila. Mas importante yung pagmamahalan ng dalawang nagsasama. Tingnan mo, halimbawa, yung mga kinakasal dyan,
Pagkatapos ng ilang buwan ay naghihiwalay. Pagkatapos ng isang taon naghihiwalay. Mas masakit yun. Siguro dahil sa mga nangyayari, alam mo naman ang panahon ngayon. Pero palagay ko responsable naman niyang si Raymond Alam ko na hindi kanya pababayaan. Kaya sa ngayon, hayaan mo muna hanggang sa makapanganak ka at sinisiguro ko sa iyo, Kathy, na papayag din yung tatay mo sa gusto ninyo ni Raymond. Saka na kayo magpakasal kung talagang pwede na at may ipon na siya. Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Kathy. At naway, kahit papaano, ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programa Peles at your service.